How to compute corrected sounding. Gumagamit ka ba ng mga Excel form or any app sa pag-compute ng fuel or corrected sounding nyo? Well, sa video ito ay ipapakita ko ang pag-compute ng corrected sounding na hindi tayo gagamit ng Excel or kahit anumang app na andyan sa computer nyo. Kaya tapusin mo tong vlog na to para malaman mo ang pinakasimpleng paraan ng pag-compute at para hindi ka na umasa sa Excel form or anumang app na meron dyan. At hi! Ako nga po pala si Jelard Rodriguez. Isa po akong chief engineer, entrepreneur, at minsan isa rin akong instructor. Meron na po akong 15 years of experience na pagtratrabaho sa barko. At gaya mo, gaya ng maraming marino, naging kadete, wiper, oiler, OIC engineer, at naging second engineer din ako bago ako nag-chief engineer. Kaya tingin ko, matutulungan kita sa mga katanungan at mga problema mo. Hindi naman masama ang paggamit ng mga Excel form or anumang app na meron tayo. Mas okay nga ito kasi tinutulungan tayo na mapadali ang mga trabaho natin. Pero just in case na gusto mo talagang maintindihan kung paano mag-compute ng mano-mano, ay para sa iyo tong video na to. Naalala ko noong mga taong third engineer pa lamang ako, wala kaming Excel form at mga anumang app na meron sa computer namin. Kaya ang available lang talaga para makompute mo yung mga corrected sounding is mano-mano na pag-compute. Kaya laking pasalamat ko noong mga time na yon dahil sa doon pa lang na bugbog na yung utak ko sa pagko-compute ng mga corrected sounding or mga any bunker operation. At dahil sa mano-mano nga yung pag-compute, marami akong nakitang mga technique ng mga chief engineer sa pag-compute ng corrected sounding. At sa sobrang dami, halos di ko na tuloy alam kung ano yung totoo at dapat kong pagkatiwalaan. Kaya para malaman ko talaga kung ano yung tama, nag-research ako sa internet tuwing free time ko. At sabay na rin tanong-tanong sa mga kakilala nating mga magagaling na engineer, yung mga engineer dyan sa Marine Engineering online class, yung dyan sa may group chat na yan, maraming magagaling na engineer dyan. Kaya nagtanong-tanong din ako sa kanila, kaya naintindihan ko yung corrected sounding na computation. Doon ko talaga nalaman at naintindihan lahat kung paano ito i-mano-mano. Kaya thank you sa mga kagrupo natin dyan. Kaya ngayon, masasabi ko talaga sa sarili ko na kaya kong computein yan kahit wala pang Excel or app na automatic. Kaya wag na natin patagalin pa. Ito na yung video para sa corrected sounding number 1. Tsaka pala, ang video ito ay 4 na situation. So ngayon sa video ito ay isang video muna yung ipapakita ko. So welcome sa ating corrected sounding video number 1, which is called situation number 1. Okay? So welcome sa ating example number 1 sa ating topic na corrected sounding, the 4 situation that you will encounter. So let's say meron tayong tangke na number 3 fuel oil tank port side, and then may sounding na 2.50. So halimbawa nagbunkering or let's say arrival na lang, arrival. So let's say nag-arrival tayo, then nag-sounding ka sa number 3 port side, ang nakuha mong ullage is 2.5 meter. And then ang trim is 1.0. Tsaka by the way pala, ito pala yung trim correction table natin. So example lang to trim correction table natin. And then ito rin yung capacity table. So lahat ng to, makikita nyo ito sa sounding book ng barko. Okay? So dito, ullage, so 2.5 meter yan. So halimbawa, ito yung sounding mo, 2.5 meter. And then, sa trim naman, halimbawa, ang given trim na nakuha is 1.0. Then, sa trim value, meron siyang negative 27. So take note na lahat dito na mga unit sa value na to is millimeter. Okay? So lagi nyong i-check dito sa taas kung ano yung nakalagay. So kadalasan ang nakalagay dyan is millimeter. So pag nakalagay dyan is millimeter, so take note nyo na millimeter to. Okay? So paano yan i-correct ang sounding? So halimbawa meron kang 250 na sounding, i-correct natin. So ito yung pag-correct. So, ang formula is present sounding plus trim value is equals to corrected sounding. So, para hindi ka malito mag-add, so ito yung gagawin mo. Yung 2.5
na meter, i-convert mo siya into centimeter. So alam naman natin na in 1 meter, there are 100 centimeter. So kaya 2.5 meter times 100 divide to 1. Kaya cancel tong meter, cancel. Kaya ang matira is centimeter. So meron ka ng value na 250 centimeter. So gaya rin dito sa negative 27 mm, alam naman natin na ang 1 centimeter is equal to 10 mm. So 27 times 1 divide 10 is equals to negative 2.7 centimeter. Kaya meron na tayong puro centimeter na given. So kaya 250 centimeter plus negative 2.7 cm is equal to 247.3. So, paano nangyari yan? So, itong equation na ito, na-discuss na natin to sa mga previous vlogs natin. Ito yung tungkol sa how to handle negative and positive sign or how to compute negative and positive sign. Basta na-discuss na natin to, it's about to sa integers. Okay? So, madali lang yan. Tingnan nyo lang dyan sa mga previous videos natin. So, paano yan nakuha? Paano nakuha yung 247.3 is equivalent to 414.365? So, ito yung pag-interpolate. So, lagi yung tandaan, minus, divide, times, at saka plus. So, yan lang lagi yung ginagawa ko na formula. Pero bago mo gawin to, kunin mo muna yung agwat ng dalawa. So, ang agwat ng dalawa is 248 minus 247. So, meron siyang 1. And then, kunin mo yung hahanapin mo na nawawala. So, ito yung hinahanap mo, di ba? Yung 0.3. Kasi dito sa capacity table, walang 0.3. Kaya natin to kino-compute. Okay? So, in capacity table, ang 247, merong value na 414.53. Kaya, andito yan siya. So, ang 247.3, walang value. So, yun yung hinahanap natin. So, sa pag-compute niyan, so, ito na. 413.98 minus 414.53. So, tandaan nyo minus. So, kaya, naging negative 0.55. Then, i-divide natin sa 1. So, ang tanong, saan galing tong 1? Dito yan galing sa agwat ng dalawa. Then, pag-divide mo, may sagot ka na 0.55. Ita-times mo naman doon sa 0.3. So, saan naman galing yung 0.3? Dito yan galing sa 247.3 minus 247. So, minus mo siya kasi kukunin mo tong value ng 0.3. So, pag nakuha mo na yung value ng 0.3, which is negative 0.165, so, ipa-plus mo naman siya dito sa 414.53. So, then plus negative 0.165. So, ang sagot is 414.365. So, dito lang kadalasan talaga sa mga experience ko, kahit ako dati nung third engineer ako, dito ako nalilito sa ano na to, sa equation na ito, itong yung mag-plus tapos negative. Kasi minsan nakakalimutan natin yung super basic na integers na yan, yung mga negative at saka positive sign, kung paano siya i-handle. So, madali lang yan siya. So, tingnan nyo lang sa previous videos natin. Kaya, ginawan ko na lang din ng table para makita nyo na tama yung sagot natin na 414.365. So, as you can see on the table, sa 247, meron kang 414.53. Then, sa 248.0, merong 413.98. So, kung nakikita nyo, kada 0.1, may value yan na 0.055. So, yan yung difference nila. So, kaya, every 1, 2, 3, 4, may 0.55 yan na agwat. Okay? So, I hope naintindihan nyo yung video natin sa situation number 1 or sa example number 1. So, madali lang tong example number 1 kasi nandito na yung given nasa trim correction table. So, hindi ka na naghanap pa ng nawawala dito. So, sa next video natin sa situation number 2 or sa video number 2, maghahanap tayo dito
somewhere dito sa sa trim or dito sa sounding. So yun yung next. And then para sa kabuuang video na to sa pagkuha ng fuel calculation using the volume correction coefficient, sa libro ko na lang to i-discuss ng buo. Okay? So actually guys, itong itong presentation na to is sa libro ko ito na ipapublish soon. So dito pa lang makikita nyo na kung ano yung sa loob ng ipapublish kong libro. Okay? So ito yun. More on computation, mga interview sa pag-apply, at saka mga experience. Basta true experience tayo lahat dito sa libro natin. Okay? So, let's go to the next video, which is the example number 2. Sa susunod na video ay ang karugtong naman ng videong ito ang ipapalabas natin dito. So yung video number 2, number 3, at saka number 4. So susunod-sunod na yan. Kaya ko ito topic ngayon dahil napansin ko sa mga bagong engineer ngayon, ang iba ay hindi talaga alam o hindi marunong mag-compute ng mano-mano. Yung umaasa lamang sa Excel form at kung ano man yung merong app na ginagamit nila. Nakakadismaya yung ganun. Gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi naman masama ang paggamit ng mga app or Excel form na yan. Pero dapat alam din natin ito i-compute ng mano-mano dahil alalahanin nyo, engineer tayo. Pag sinabing engineer, marunong talagang mag-compute. Actually, basic nga lang yung computation na ito eh. Sa ibang engineer, mas sobra pa yung computation na meron sila. Kaya, kayang-kaya natin yan. Ipakita natin na kaya natin. Para sa mga bagong parating na mga engineer, mga seaman, ay makikita tayo na hindi nagpabaya sa sarili nating kaalaman. At magiging good example tayo sa kanila. Kaya sa mga kapwa kong marino dyan, halina kayo, samahan nyo ako dito sa aking FB group page na Marine Engineering Online Class at magtulungan tayo na padamihin pa ang mga marine engineer na merong good mindset. I-share natin dito sa kanila yung mga experience at idea natin. Magtulungan tayo doon mag-share ng mga basic knowledge, mga experience, at kung anumang mapakikinabangan ng mga bagong henerasyon na seaman. Yung link andyan sa comment section. Hihintayin ko kayo doon. Siya nga pala, kung nagustuhan nyo itong vlog natin for today, paki-subscribe naman o paki-follow naman ako para updated ka sa mga bagong uploads natin. Napakadami ko pang i-upload ng mga videos at mga tutorial na about sa pagbabarko. Sure ko na may matutunan ka at may matutunan din yung iba. At baka hindi mo pa napanood yung mga previous vlogs natin, pwede mo ring makita dyan sa mga previous uploads. Marami na tayong nagawang videos. At kung sa tingin mo ay mapapakinabangan tong video na to, ay i-share mo na din para marami tayong matulungan na mga marino. Pero kung may mga tanong ka or any clarification o may request ka na video sa susunod, ay pwede mo akong i-message sa aking page na Keep It Jelord at para makapag-usap tayo ng personal. Okay? So, hihintayin ko kayo doon. Sabi nga ni Eleanor Roosevelt, great mind discuss ideas. Average mind discuss event. Small minds discuss people. So hanggang dito na lamang muna yung videos natin. Ako nga pala ulit si Jelord Rodriguez at lagi niyong tandaan that success is always a choice. So choose to be successful. Bye-bye!